Bitsay-say sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa itong kapupudaan. Balita karon! May buntag ni Super Edgar Gutierrez. Balita karon na luwas usa ka tuig nga batang lalaki sa nasunog nga panimalay tungod sa dali nga pagresponde sa mga silingan sa barangay Naalad, siyudad sa Naga kagahapon adlaw. Usa ka Segundina Agos, 59 anyos, nakabantay nga unang migawas ang 4 anyos nga maguwang sa bata pananghilak nga nahibilin ang iyang manghod sud sa panimay. Daling gisud sa silingan ang nagkayo nga panimay ug gisakwat ang bata paingon sa gawas. Ang mga bata ray duha sa panimalay o diha sa panimalay kay ang apuhan ni ini nanuroy baligya nga sudan samtang narbaho sa maginikanan sa mga bata. Una nang nasuta sa investigasyon nga igo lang mikonektar og kuryente at ang iyas panimalay ngadto sa ilang silingan. Padayon pa ang investigasyon sa kabomberuhan sa siyudad sa Naga sa inungdan sa sunog na nagbilig danyos nga maabot og 10,000 pesos. Sa laing bahin, gitunaan karon sa lokal nga kagamahanan sa siyudad sa Sugbo ang drainage master plan sa South Road Properties sa siyudad. Ipamayag kini ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang maong drainage plan kinahanglang makompleto sud sa 2 ka buwan. Andam sab ang lokal nga kagamahanan sa siyudad nga mukooperar alang sa katumanan sa drainage master plan. Nakukalabutan ang master plan sa kasulbaran sa suliran sa baha sa South Road Properties. Samtang mimando na si Cebu City Mayor Nestor Archival nga ipasikop kining mga scalpers o mga individual nga pamalit og mga ticket sa mga shipping companies ug ipamaligyas mas taas nga presyo. Mitambong uban sa mayor, pao sila si Konsehal Dave Tumulak, Konsehal Paul Labra, mga opisyal sa kapulisan, lakip ng kapitan sa barangay Tinago. Gimugatan ni Mayor Archival atol sa meeting na kinahanglan nga mapadalipdan ang intereses sa mga pasahero ug mapatuman ang kahapsay ug kalinaw sa mga pantalan sa Sugbo. Yawag sa mayor ang mga pasahero nga adto palit og mga ticket sa buhatan sa mga shipping companies aron di mabiktima sa mga scalpers. Oras alas 10:37 na nangandam ng lokal nga kagamahanan sa siyudad sa Sugbo. Pagkaparian sa Basilica Minori del Santo Niño ingon man kapulisan alang sa kapistahan sa Balaang Bata Senyor Santo Niño karong Enero 2026. Gipangunahan ni Cebu City Police Office Director George Ilanan, mga kaparian sa Basilica Department Head sa Cebu City Hall, Konsehal Philip Safra ug Cebu City Traffic Office ang usa ka walkthrough o pagsubay sa gianan sa solemn foot procession atos kapistahan unya sa Balaang Bata. Nasuta sa gihimong kalihukan ang risgos kinabuhi sa mga tao lakip na sa open manhole, obstruction sa mga sidewalk, ingon man mga dapit nga maghuot na mga tao sa usa ka lugar. Itakdang mo rekomendar si Police Colonel Ilanan ngadtos mayor ug mga paagi nga masulbad ang mga suliran nga nakita atol sa ocular inspection sa di pa magsugod kining kalihukan karong sunod buwan. Sa laing balita, naangol usa ka 29 anyos nga lalaki sa diyang nabunalan kinis sa iyang gikaaway dito sa sitio Kabangkalan 1, Barangay Bulacau, siyudad sa Sugbo. Naamtan sa mga miresponding kapulisan sa Inayawan Police Station ang biktima nga nagkadugo ang lawas niini tungod sa nayagumang samad siyang Nasuta sa investigasyon sa kapulisan, nagkainitay ang panaglalis sa duha hangtod bisangpot nga gibunalan ang sa biktima. Nagpaalim na karon ang biktima sa samad siyang sa pampubliko nga tambalanan. Samtang ang suspect natanggo na sa Inayawan Police Station. Alas 10:38 na, abot og 393 ka mga beneficiaryo sa Daan Bantayan, Cebu na kadawat og hinabang pinansyal sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Ang mga beneficiaryo mao kadtong mga napiktuhan ang panginabuhi tungod sa nahitabo nga 6.9 magnitude nga linog. Matang beneficiaryo nakadawat og tag 10,000 pesos nga mutotal ang tanan og 3.9 milyones pesos suma sa report. Balita karon! Super Dismay Padilla sa Tulas! Ipangadaman na rin sa kapulisan ang maabot semana nga Pisatigalyo. Ano pa binawang report? Super Dismay Padilla, Dismay, go ahead.
Nakaandam na ang security plan sa Cebu City Police Office kung CCPO alang sa misaligalyo kinisigon pa ni CCPO ICCD Director Police Colonel George Ilanan. Ato di Police Colonel Ilanan, mimando na sa siyang mga police station commanders na makigalayon sa mga kadagkuan sa simbahan. Mato ni Colonel Ilanan, ang krimen sa dakman sa Cebu nga nagkaubos apan bisan pa niinig pasalig niya nga makita o mapatigan jud sa katawan ilabi na sa mga manibahay ang presensya sa kapulisan. Kini pinaagi sa maximum police visibility deployment kailang pagabuhaton. Gibantayan sab sa CCPO ang mga individual nga pahimo sa kagayunan, muhimo og kasamo ko kaha dunay plano nga muhimo og dautan gawa sa deployment sa mga simbahan muskan sab sa CCTV pagpatrolya sa mga residential areas kini aron dili mabiktima sa mga kriminal ang mga tawo labi na katong mga manimba sa iyo sa kadlaw. Kinis Desmay Padilla sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Ang Super Radios Gabriel Bunhok sa Super Radio. Super Radio. Ato dapat ang report, Super Gabriel Bunong Super Gab, pasok! Gibindusyon na ang bagong plaza sa lungsod sa Minglanilla kagabi. 5 ka mga pari sa Minglanilla ang nagtabang sa pagbindisyon sa bagong soroyanan sa Minglahanon ug sa mga bisita. Si Mayor Rajiv Inad niingon nga gihimo nila ang lugar kundi ang paglao motubo kay kini nagpalibot og maayo og nindot nga enerhiya. Nitambong sa kalihukan sa Gobernador Pamela Baricuatro ug si Kongresista Rhea Gulya sa unang distrito. Si Baricuatro nalipay sa proyekto nga nahimo sa Minglanilla. Gani siya naglaom nga daghan pa unya nga mga proyekto ang mahimo kaysa ni aproba sa 159 milyones ka pesos nga proyekto nga gipangayo ni Inad. Gibitbit sa gobernadora ang mga tseke o gitunol kini sa mayor human sa ilang mensahe. Si Inad didapit sa katawhan nga motambong sa unang adlaw nga pagbukas sa bagong plaza ngadto sa publiko ugmang adlaw. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Balita karon ang Super Junkie Bote sa Dores. Aprobado na ang 4.5 bilyones budget Dakbayas Mandawi karon tuig. Kani report Super John Kim Bote. John Kim do. Yes, sa Super Edgar, aprobado na sa Mandawi City Council ang 4.5 billion pesos nga budget para sa dakbayan sa Mandawi sa tuig 2026. Mao kini ang gikumpirmar ni City Administrator Gonzalo Sali Maligon Jr. Nilakip sa gigahinan sa baong budget ang digitalization sa Mandawi City, mga nag-unang serbisyo sa Mandawi City Hall sama ng Assessor's Office, ang citywide ID system, pag-upgrade sa Pahara Park ug ang pundo sa flood management projects. Prioridad sa syudad ang edukasyon, ang panglawas, social services, partikular na para sa mga senior citizen. Matud pa ni City Administrator Maligon nga ang pagka-transparent sa administrasyon ni Mayor Tadeo Junkie Uwano o hanay nga mga plano ang rason sa paspas nga pagka-aprobar sa maong budget. Kumpiyansa sab sila nga makabot nila ang target tax collection sa Mandawi City sunod tuig ug naanasab sila giandam nga mga pamaagi para makabot kini. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Ang Super Radio Alan Mahal sa Super Radio. Yung report sa gawas Super Alan Mahay. Super Alan, pasok! Gi-turnover na ni Mayor Resor Recimal ngadto sa mga beneficiary sa Philippine Crop Insurance Corporation dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ang cheque sa ilaga insured nga mga pananom ing mga hiyupan dinhi mismo sa Dakbayan ato kana sa nasugot nga cheque kaya dito magini sa mga katalagwan nga ginasinati sa mga maguma sa panahon sa ating init iaga giklaro nga nasugutan nga cheque wa pay labot ini aga mga apektado sa nitabong bagyo dinhi mismo sa Dakbayan sa Sugbo gubikan gi-process pa ang nasugutan nga mga insurance pagkalambi kita na nini ato na seran nga mga crop yung mga hayupan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ang mga insured pinagi sa Cebu City Agriculture's Office sinungdan nga natakan sila sa nasgutan nga benepisyo gikan mismo sa Philippine Crop Insurance Corporation dinhi mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Ako sa Mahal sa Super Radio DYWS, dapat totoo. Balita karon Guam Logronyo sa Super Radio. Driver PUJ nagbinastos sa kadalaga ipusasan na niya report. Super Guam Logroño. Super Guam, go ahead. Sir, abi dili ga PUG driver nga jackpot na to hanggang nga kagabi apan nadaktan sa mga partitano dito sir nga tunas sa Baliga mga social media kagabi kinugwa og insidente diha ni may tabo sa may barangay Basak San Nicolas Igadak bayan sa Sugbo kini nga PUG driver 51 anyos na taga Pasil no Payahay Barangay Pasig Dak bayan sa Sugbo
ang gitanggong karon sa mamaling nga prosecution samtang gipreparar ba ang pagkakto nga pasaka ito kaniya ang kaso nga rape, no? Ang nga tubangon, ini man siya mausap sa 23 anyos nga dalaga. Kunon ani sa senior high nga taga Barangay Basak sa Nicolas Jack Bayan sa Subo, aga na-report ko sa mga bagutanon sa kitabang sa kapulisan aron madakpan kini kamao nga PUG driver. Aga dito na niya busag, nasantaga nakatulog siya. Ano pagkatulog sa panimalay sa sala, mo iaga namatan na ang suspect nagsigi o tilap-tilap sa iyahan na kinatao na wa pa mang tagbaw rin at gipakud sa yun ang kinatao dumigam ang suspect na ang biktima nga way nahimo aga nakuha yun dumigam ang PUG driver na sa paluang operasyon na dakpan kini kamaog suspect. Kini Guama Lugronyo sa GMA, Liwan mo Super Radio. Balita karon. Hantod daw sa sunod higayon ning tulumanon. Balita karon. 4. Labihan karon kakilas ug kakutas ang dagan sa panghitabo sa kalibutan. Higayon karon sa paghunong, paganinaw, pagpakutaw sa kaisipan ug pagpagawa sa atong tingog, batan-on ka man o idaran. Kami mga batan-on, aduna mi tingog nga angay ninyong paminawon. Kamong mga batan-on, wala gid mo makasabot kung unsa ning pagkatiguang. Ug kamo sa mga tiguang, nalimot usab mo kung unsa ang pagkabatan-on. DYWS Super Radio, mudalit karon sa Pugong sa Pulso. Ning lumba nga gitawag tag kinabuhi, duharay atong kapilian. Mag-uol kita kay ang mga rusas dunay tunok o angay kitang malipay kay ang tunok dunay mga rusas. Ano karon ang pag-asoy sa lain-laing sugilanon luyo sa mga panghitabo gikan sa paglantaw sa mga batanon ug sa katiguangan. Ang problema namong mga batan-on, mao nga paspas kayo ang dagan sa adlaw ug dugay kaayo matapos ang tuig uy. Para sa namo mga tiguang, paspasad kay mga tuig ug dugay kay matapos ang usa ka adlaw. Sunda kining tulumanon. Pugong sa Pulso, dinhi sa DYWS Super Radio. May buntag, kumusta? May adlaw nga Huwebes, kanatong tanan, kumusta ang inyong paglantaw sa inyong adlaw? Mas gipalabin yung tanawang tunok kaysa rosas. Kumusta? Dita maglangan, magkapuso, ato balitaan sa tamo nga kining gibanaban nga low pressure area sa Sidakan, nga Kabisayan, nahimong tropical depression. Diri sa ato, nagwan-uwan mi dire. Kaya nabuntag sa iyong uwan diri sa Sugbo niya, ikay itong init, o napamay adlaw, ba't nag-uwan na sad? Kining low pressure area ron sa Sidlakan nga bahin sa Eastern Visayas na develop nga tropical depression karong ginganlan na ni Wilma. Suma sa pag-asa aso 8 AM ganina yung low pressure area sa east of Eastern Visayas nahimo ng tropical depression o doon na tayo paabuto na nga mga tropical cyclone bulletin sa di madugay. In fact, karon taon-taon las 11 may bag-o nilang bulletin ini. Unya giawag ang tanan pag-monitor mga updates gikan sa Pag-asa DOST. Mao na atong kalambuan. Sud na sa nahimo na nga tropical depression kining LPA sa Eastern Visayas. So mo magyud ang kinabuhi. Doon na mga development, doon ay sinugdanan, doon ay tunga-tunga, doon ay katapusan murag drama ba? Sa samas kinabuhi sa tao, kita tanan matao ta, dako ta, matay ta. So depende na sa unsa ang matang sa sugilanon sa tong kinabuhi. Bisan unsa nga butang. Himdas panahon, maugyapon, magsugod pagka LPA, mahimong tropical depression, mabagyo, masuper bagyo, uban pa. Mao sa ning nahitabo nga kalihukan sa itong gobyerno. Nga doon ay sinugdanan, doon ay tunga-tunga, doon ay katapusan. Karon, ambot good news bakani, kay niingo naman ang kagamhanan karon ni BBM nga nianata sa endgame sa pagbisog batok sa korupsyon, labi na ining flood control projects. O gisulti sa PCO, kining Presidential Communications Office.
kay matod pa daghan kay tagkalampusan and reform nga gihimo na sa lain-laing mga area matod sa PCO Secretary nga si Dave Gomez. Nalantaw nilang progress sa tulo ka importante nga area sa ilang pagtubag ining iskandalo sa flood control. Apil na niini ang pagpatubag sa mga korap nga mga opisyal, pag-recover sa mga unlawfully acquired wealth, ug pagpatuman og reforma sa mga sistema sa gobyerno. Kayong tulo ka areas ni nalantawan nato nga daghan tag progress niini, maong kumpiyansa kaayo kita nga we are nearing the end game. Ang presidente mato niya is not blinking, way pamilok at all. Gikan ini mga political noise, and he will finish this to its logical conclusion. Daghan na, makaso gisangat na, isyuhan ng mga arrest warrant, sa di madugi ibalhog na nispesuhan kini mga tauhana, by sulti sa presidente. Ug ilang nga pasabot kadtong pag-auction sa mga luxury items, luxury vehicles, pag-uli sa minilyon nga kwarta, bandol-bandol nga kwarta, ug ikatulo ang launch of the transparency portal sa Public Works Agency. Kada ko nung maong transparency na, gitawag transparency portal sa ato pa, ang yanong sabot na to na makita na ta, makasubay na ta, sa makalihukan, labi na sa Public Works, gitutukan nilang DPWH. Wa pagsulti sa unsapod nga mga lugar o sa unsa nga mga departamento ang una uban pang subayunon. What we are saying is, ug gibalik-balik na nato ni makadaghan sa pagsulti nga kini problema ro sa kakurakutan sa gobyerno, maglibog kag asa kasugod. Pat karon ipasalig sila nga wala padung na ta sa endgame ini. Daghan na tagkalampusan sa atong corruption crackdown. Nya doon naman nanaway, ingon nga bikonomi, pakit ekonomi, damay mga dagkong isda diha nga inyong malitag. Ang mga nagkailaing grupo sab nga mga kritiko miingon nga ang ginaginot sa gobyerno mga relatively minor government officials o mga contractors. Umaw na'y makapahingawa o makapabalisa. Now, ang atong hisgutan karong buntaga mga kapuso mao ni nga ang gobyerno nagdali-dali pag-issue executive order aron pagtukod anang ICI, kanang Independent Commission on Infrastructure. Unya, miingon ang gobyerno nga hapit na matapos. Padung na kita ni, way pamilok. Wa mamilok ang presidente sa mga gisugda na nato sa paggukod ng mga tao, sa mga ipangimbestigar ng mga tao, hangtod nga doon yung mga priso, kay mo nila gisaan before Pasko na yung mga priso ko, no? Padung niya, gahapong adlaw nakugang tas balita kay kining ICI, bansiwag man yun nato nga dako kayo ni siya o kuan mahimo aron pagpanggugod, pag-ila, paggukod, pag-imbestigar ining mga taong responsable sa kinawatay. Gahapon mi resign man hinuon sa ICI si kanhi DPW Secretary Babe Singson, Rogelio Babe Singson, nga usa sa mga komisyonado sa ICI. Ang rason ni Singson mao nga panglawas kay tinuod tiguang man sa siya. Kay kinatrabaho sa pag-imbestigar, di ba daw labi nag 70 nagagapin? So ang iyang resignation effective December 15 pero mahimong ma-extend sa December 31 kay matod niya stressful kayo ang trabaho sa ICI. Nahadlok siya panglawas kay 77 years old na ni si Engineer Singson. So kanto karon wa pay gilantaw kasi mopuli kaniya. Atol pa silang chairman nga si Justice Reyes, the agency has not considered any personality nga iyang i-recommendar
nga mupuli sa biyaan nga pwesto ni Mr. Singson. We have not thought of that. Kay busy sila kaayo sa ilang trabaho. Gawas pa, matod pa ni Justice Reyes, it's not my concern. That is the recommendation of the President, so I don't know who it could be. O ginawat na gamay. Ni ICI, ang investigar na. Gani, nagsugod na sila live streaming. Diha tong Senate Blue Ribbon Committee nang investigar, kalit lang kahunong ang butod sa hinungdan. Sa lower house, wa na investigasyon. Kay murag mahugog sa katawanan. Kung mga investigar ng mga congressman nga numero unong investigahonon sila rasang mga kongresista. Pero tanawa unsay nahitabo. So atong gi pasibantog pagayo nga kining ICI may saligan. Ito pangutan na ron, samta niingon ang gobyerno nga niyan ta duol sa endgame. Amot kamo nga mga tigpaminaw. Kung nagsunod, kung nagsubay gyud mo, kay labi siguro nagsubay man sa gyud mo, kaya di man mahimo di mo musubay. Anin dakong iskandalos kinawatay sa public works, sa mga trabaho sa flood control. Doon na ba mo'y kumpiyansa sa inyong kaugalingon nga matapos ni? O dool na sa katapusan ang trabaho sa ICI? Di ba man niyang isulti? Wa na, dool na kayo ta. Doon sa inyong lantaw, unsay sang putanan in trabaho sa ICI. Number 2, gitawag nilang Independent Commission on Infrastructure. Di ba ni murag katawanan? Di tawgon ba ni mong independiente ang usa ka komisyon? Kani maglibog ta komisyon ba ni, committee ba ni, unsa ni siya nga grupo? Nga minugna sa presidente. Wa ni magaging legislation, wa ni balaod. Nagipanday aron mag-create aning maong opisina, ang ICI. Diha, doon na naman tayo mga investigative body, na natin ombudsman, natin daghan kayo. Ba't nga nag-create yun tag espesyal nga ICI, ibutangan na to sila mga tao, nga ilang mga tinudlo, niya tao ko na to independent. Karong taon-taon ato ni Tuwa Sugisgot, ang pangutana mga kapuso mao ni. Sabay tanaw niyo silang linugdangan o sagputana aning investigasyon sa ICI. Pagkatawag mo, landline sa landline nato doon, paliw ko doon. 233864447. Okay. 2338644, 2338647. Karong taon-taon dala kay mo commercial mi kadiyot ha. Or maka-text mo sa 0917-144-4867. 0917-144-4867. Ako ng cellphone number. Pagka-chat mo dire, ako basahin yung mga chat message. Ang yanong pangutan na, unsi tanawin nyo sa sagputanan sa trabaho sa ICI. Bisido ba mo nga matuman nila ni? Kubisido ba mo nga niya tas endgame? Kubisido ba sa mo nga matagbaw mo sa unsa ilang investigasyon? Kahapon ingon dito si Justice Reyes nga klarohon tanihan, ingon siya. Aga mo trabaho din sa ICI, di ba ang pagpasalig doon ng mga mapriso? Na doon namin ipapriso? Wa mo siya ingon. Nangingin pasalig nga mangimbestigar mi. Muna mo trabaho kay investigation ko ni on infrastructure. So, Independent Commission on Infrastructure, iya pasabot nga mangimbestigar rami, kitsa na tubang la imbestigahon na to, kaya pasaka ang kaso. Lain na ng istorya kung kinsay mga priso. Maka-text mo, maka-appeal mo din sa Pugong sa Pulso, oras alas 11:06. Pugong sa Pulso, dinhi sa DYWS Super Radio. Ako balik ko na ko cellphone number 0917-144-4867. Ka-chat mo, dinisab sa atong Facebook Live sa DYWS. Patod ni Rowena Villarosa Villarta. Mapaduol ako gamay sa monitor day kay nihanap man. Super Edgar, good morning. Lantaw nako, tanaw nako ana, redundant naman kay na kay daghan na biya kay tag investigating body. Pero mas may noon kay specialty jud nila ang flood control ay infrastructure. Ikani sa kuan regard sa mga Marakas Lahug. Taga Marakas Lahug. Now, ang atong sintrohon pagpangutan na kining
pagisgot ang ICI, Independent Commission on Infrastructure. Now, kining maong opisina wa makapagkumbinsir sa uban. Ito ana magyuna do na magimo supak na mo question. In fact, do na usa ka petitioner gyud nga yanong nga tao. Ganlan og si John Barry Tayam. Misangat siya petisyon ngadto sa Supreme Court nag-question sa legality ug sa scope anang ICI. Kay giagi man ng executive order god ni BBM. Ang iyang argumento mao nga duplikado na ni ang ICI. Naa na may ombudsman. Naa na may DOJ. Wa ba ni maka-violate sa Equal Protection Clause? O wa ba ni makalapas sa separation of powers? Punya iyo sa siyang gi-highlight sab ang ICI nag-i-establisar sa Executive Department nga nang-imbestigar sa DPWH ahensya nga ubos sa Executive Department. Could such an arrangement ever be truly independent? So, mao na dakong pangutana actually. So, ay ano itong gamayang isyo? Ang ato nakita mao nga kada pasupot og mga question, kada gawas og mga expose kalabot sa panikas, doon na niya tubag. Bahalag dinali-dali. Mutubag na yun ang kanyang pagpakita ba? Ang terminong gigamit ako ni semblance. Nga doon na siya aksyon nga gihimo. Nga kung imong tun-an o imong analisahon, mura bag usa ka tao nga na tense, usa ka tao nga na ratul. Kay pag-ingon nga daghan kayong nanikas ng ay mga kawatan, limaga kato si Alcantara ni uli og binilyon nga kwarta grabiha under the DPWH and DPWH under the Executive Department kay cabinet portfolio man. So puntariya tas pangutana unsa man number 1 ka independyente. Number 2 unsa man ka saligat ang ilang trabaho. O bitaw nga gahapon pag-ingon nga ni resign si Singson, although ang iyang rason mao nga panglawas, which is very valid, pero makapangutana ka sa sekundaryo nga level nga si rason nga ni-resign si Singson. Kaya niya masustiniran, of course, ang kahigpit, ang ka-pressure aning trabaho or masinwa si kasabot. Confusing na kayong sitwasyon. Sa ko nag-iingon kung maghisgot ko kang proyektos gobyerno nga imbestigahon nun maglibog ang asa kasugod. O nga, pag-ingon nga niya tay ICI, asul pangutan sa may katapusan anang ilang investigasyon and unsa ta kasiguro makumbinsir ang mga tao sa resultado sa ilang investigasyon. Nga well, doon na yung mga balaod ilang tukaran kining pag-create sa ICI nga nagbase sa Executive Order number 94 gipirmahan September 11, 2025. Mura man sa September kuan. Sa September minumdum to martial law. Ang orden butang sa komisyon within a broader constitutional duty to ensure integrity kuno sa public service. Kay ilang gibasihan ng Artikulo 2 sa Konstitusyon, Section 27, the state shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. Nanas Konstitusyon, mao na nga pinagyan na
ang executive department ubo sa presidente mihimog aksyon pag-create gila yun. Ani mga ahensya nga ang presidente mo nagbuot. Adili ni bag-o sa atong gobyerno, sa atong kasaysayan. Pagkamatay ng Ninoy Aquino, ang amahanan ng Bongbong si Ferdinand Marcos, dali-dali padughimo og komisyon. Pag-imbestigar sa kamatayong Noynoy. Komisyon ni Noynoy. Patangunan niya i-create ng komisyon, wadawatas mga tao. Kaya klaro man kayo nga inay mo pinpoint ngadto sa mga gikatahapan nga nipatay ni Ninoy, mura magdipalayo hinoon. Nangitag mga fall guy. Ngutong dali-dali sa si Ferdinand Marcos sa tuhigayon na pagtitog lain na sa komisyon. Now ako nagibasihan because ako nagisulti because mo ni basihan nato sa ilang paghimo ron og bag-ong komisyon pinasikad sa presidential order, executive order. Nga sa tantong dinay-dali murag dunay nakita na to half slip, nakita murag na sa kinaraan man nagod mga mapinulungan sa mga karaang tao, mga half slip, mga nanglabaw ang half slip. Doon ay mga nisihaga medyo questionable nga mga butang nga mupasangkot ngadto sa mas daghan pa inong pangutana ining makapasuko sa katawhan, makapayugot sa katawhan nga problema o kontrobersiya sa kinawatay sa gobyerno nga gihimo ining mga opisyal nga itong gibutuhan sa pwesto. Alas 11:20. Pugong sa pulso. Dinhi sa DYWS Super Radio. Panghuna-huna! 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 Gikan sa pagkatukod niini, hangtod karon, wa pa makapagkumbinsir sa katawhan nga kining katukuran sa Independent Commission on Infrastructure makahimo sa bugat, halapad, ug makalibog, ug makalipong nga trabaho sa pangimbestigar sa mga kawatan sa budget sa flood control sa gobyerno. Gikan niya itong paghiko-hiko sa chairman niini nga si Andres Reyes pagpakita sa publiko sa ilang investigasyon, naabta na lang sa pag-resign sa usa ka lig-on nga haligi niini nga si Engineer Singson. Gani galibog pasab kita unsa ang role o kung may labot pa ba sa ICI si Mayor Magalong na usas gituhuan nga makatampo sa iyang kaligdong paghatag og gibugaton sa katukuran sa ICI. Aduna bagi kredibilidad ug matawag ta bagayod nga tinuod nga independyente ang Independent Commission on Infrastructure. Unsaon niya pagka-independyente kung i-create o gitukod kini sa orden ehekutibo sa presidente, dili pinaagi sa balaod sa atong baybalawranan. Nagpasabot kini, the president can abolish it at any time. Ikaduha, ang funding, ang personnel sa ICI, kontrolaw sa presidente. Ang mga miyembro subject to dismissal ay ilang sweldo nag-agad sa presidential favor. Ug lain pag yun nga gimugatan sa mga kritiko niini nga kay gi-create man ni sa ehekutibo, questionable ang independensya niini gikan sa presidente. Susceptible to political manipulation. Gawasan nag-una pag yun nga lain nga rason sa mga analyst nga nitumbok nga ang function sa ICI ni overlap sa mga constitutional body sama sa ombudsman. Nalantaw nga ang creation sa ICI usa ka political move. Why lain? Nga rason. Ang klaro natong nakita mao nga gitukod ang ICI for show. Para salida. Para pag-amam sa kayugot sa katawhan nga di lang kagikawatan sa buhis nangamatay gumikan sa lunok napildihan og kabtangan ng langoy sa baha kaya gigastuhang kwarta nga proyekto pagpugong sa baha wa man diha wa makita gibulsa sa mga magbabalaod mga inhinyero sa DPWH ug mga kontraktor. Karon annam na natong namatikdan nga nagpangatipak ug nangatumpag ang tigbayon nga ilang gilingaw kanato. Karon wa na si
Sekretary kanhi Singson, kinsa naman sa ibawa diha sa Limadugay. Gawas pa. Doon na ba'y timeline nga gihatag ang ICI nus ani natapos sa ilang trabaho? O kung tinuod basab nga makatagbaw sa katawhan ang ilang salida? Pastilan, kung na-drama pa ni Stablado mo ni giingon, nagdali-dali ang gobyerno pagpagawas og usa ka clown nga mo'y muhadla sa katawhan o sa ka komedyante nga gihatagan sa bugat nga trabaho pagutingkay sa kamatuuran nga nagkapanul-pandol unsaon niyang salida aron di maklaro nga gusto niyang taptapan ang mga taong mao'y tinuod nga angay silutan. Makapainumdum kini kanato sa sugilanon sa usa ka kanding. Diya katoy sugilanon sa usa ka kanding nga gatuong ang iyang ginikanan mga kabayo. Ug nanabi siya sa iyang mga amigo nga kabayo usan siya. Mao kadto nga pagkasunod adlaw gitauran siyang muntura sa iyang amo gipaguroy kalisa. Diya pa siya masayod nga dili siya kabayo kundi usa lang ka kanding nga nagdamgo nga mahimong kabayo. Panghuna-huna! 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 Merry Christmas na lang natong tanan, hinaot maayon itong panahon. Yan na ba LPG na himong tropical depression na? Wilma. Ay pagpaniod ko natong tanan, salamat yung pagiguban. Ang tulugma din sa pugong sa pulso kini Super Edgar Gutierrez. Pugong sa pulso. Dinhi sa DYWS Super Radio.